May dineliver po dito sa akin ang planta kulang sa timbang dahil may singaw. Binalik ko po sa planta. Sa halip po napalitan yung tangke ng bago, inayos lamang po yung singaw. Binalik sa akin na kulang sa timbang. Kapag ganyan ang inyo pong mga brand supplier, walang puwang na mag-steady kayo dyan. Iwanan nyo. Kapag ganyan na wala hong respeto sa inyong kasunduan, ibig sabihin yan, hindi ka pinahalagahan yan. Dahil hindi ka mahalaga, walang dahilan para magtagal ka dyan, kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Ay, mga mahal na suki at mga kasamahan nating tangkero. Mabuhay po tayong lahat. May senaryo yung ating isang kasamahan na tangkero at pinakokomento po tayo. Ang sabi niya, Katuring, may dineliver po dito sa akin ang planta, kulang sa timbang at may singaw. Binalik ko po sa planta. Actually, pinakita pa yung brand sa halip po napalitan yung tangke ng bago, kaya naman ay punuan, inayos lamang po yung singaw at binalik sa akin na kulang sa timbang. Ano po ang makokomento nyo rito, Katuring? So, bago po natin na komentuhan niya, ay mag-shoutout po muna tayo kay si Jason Isma Nesida, kay Baknat LPG Trading, isa itong tagapagtaguyod ng lehitimong pagtatangkihan. Jennifer Corpus Lita ng Gentres LPG sa may Laguna. Meldy Ramirez ng Isabela, Ramirez LPG po ito. Kasama niya si Ma'am Ani Sumuldong, tsaka yung isang magandang tangkera dyan sa may Isabela. Ang cruise po yun Isa lang naman po yatang magandang tangkera dyan sa Isabela. Kayo na po yun. At saka si Ma'am Ani Sumuldong. Baka mami sabihin niya shout out kay Ma'am Ani Sumuldong na talaga namang nag-uumapaw ang biyaya niya sa kanyang buhay at pamilya. Kay Kabayan Angeles Luis ng Nueva Ecija, Jezreel Malapit, dito lamang po yan, Amethyst LPG, at ganun din daw kay Milad Doroteo. Sa ating kasamahan na sa Madagascar, madalas pong nakatutok sa ating mga safety tips, kay Glenn Domo, ayan, at saka kay Dong de Guzman. Kumpare po natin ito at nakasama po sa Madagascar, Africa. Ganon din po kay Lita Lumban, Guevara LPG, kay Sir Ferdinand Miranda na nakapapicturan pa po ni Katuring sa Herona Tarlac. Mabuhay po kayo at maraming salamat. At kay Ma'am Michelle, si Norben Papa, si Randy Dispo, at yung mga kaibigan natin dyan sa Cavite area. Sana po ay maganda pa rin ang benta natin sa kabila ng patuloy pa rin na naglipa na ng mga nag-illegal. Siyempre, sabi nga ni Katuring, hindi natin kalibil yung mga nag-illegal na yan. Ano man ang narating nila sa buhay, ay hindi natin dapat kainggitan yung mga bagay na illegal o mali. Dahil wala naman hong moral yung mga yan. In the end, alam mong ikaw ay galing at nag-illegal ka pa rin. Okay? So anyway, sabi nga, may puwang ang pagbabago. Okay, so balikan na po natin yung pinakukomentuhan. Simple lang, kapag ganyan ang inyo pong mga brand supplier, walang puwang na mag-steady kayo dyan. Iwanan nyo yung mga brand supplier ninyo na malasakit sa safety. In the first place, yan po ang dahilan kung bakit meron tayong supply agreement na nakarehistro pa yan sa Department of Energy. Dahil hindi lamang yung ilegalidad, kundi ganun din po yung mga ipinagbabawal na klase po ng pagsusupply. Katulad yan, no? 'Di ba? May tinatawag tayong last touch, tapos pagka ibabalik mo sa kanila, hindi nila tatanggapin o kaya naman hindi nila i-honor. Mali po yan. At kapag ganyan na wala hong respeto sa inyong kasunduan, ibig sabihin yan, hindi ka pinahalagahan yan. Tandaan mo, customer ka rin niya. Dahil hindi ka mahalaga at ang tingin niya lang sa'yo ay paano kapag kakitaan, walang dahilan para magtagal ka dyan. Kapag sabi mo, dineliver sa'yo na kulang sa timbang at nakita mo may singaw, binalik mo sa kanya. Katungkulan po nila yan Kanyang pangalawa, kanya nga ho tayo may mga supply agreement at ginawa na hong branded ito pong mga generic na ito upang mas tumibay ang proteksyon primarily ng mga buying public or end users. Ngayon, kung tinatalikuran nila yung ganyan sa
atin. Abay, hindi natin kinakailang tangkilikin yan ngayon mga yan. Sa kalintulad niyan, mga kasamaan itong tangkero, obligasyon po natin, i-insist po natin, i-demand po natin kung ano yung dapat at nararapat na kondisyon ng tangke na bigat ng LPG at lahat. Dahil sa huli, tayo po ang mananagot sa ating mga mahal na suki. So, ganap po kayo ng mga brand na responsable sa batas at responsable sa mga end users. Yung tumatalikod sa kanilang responsibilidad sa mga dealer, retailer, walang puwang yan na magtagal sa inyo. Manap kayo ng may mataas na respeto at responsable tumutugon sa requirement ng batas. Yan ang payo ni Katuring at yan ang komento ni Katuring. Katungkulan ng mga yan na i-repair yan dahil silang nagmamayari. Hindi ho tayo nagmamayari. At just imaginein mo na ikaw ay dealer, retailer niya, tagapagtinda ka niya ng kanyang brand. Abay, ang galing naman niya. Ginamit niya yung store mo para i-display mo yung brand niya. Tapos hindi niya ito susuportahan. Iiwanan ka sa ere. Diba? Pagka ho mga criminal minded ng mga plantang kinabibilangan ho ninyo, ay nanganganib po ang inyong negosyo pagka ganyan. So wag nyo nang hintayin na mapahamak pa ho kayo. Maghanap ho kayo ng mga brand na mataas ang respeto sa responsibilidad. Okay, so sa mga brand, sa mga planta naman po, abay pairalin nyo naman po yung tamang investigasyon. At wag matagal, napakasimple lamang po yan Alam nyo po, pwede hong sira yung valve ng inyo pong mga LPG cylinder na yan along the way habang tinatransport po yan. Ganon din po sa pagbaba ng mga tangke, ng mga crew nyo. Kaya pagsabihan nyo po ng maigi, kung kinakailangan, surveillance din po ninyo yan para matiyak po ninyo na tama po yung ginagawa ng mga tauhan ninyo. Mahirap po na yung pong mga retailer, dealer, sa bahagi po nating mga dealer at retailer, wag po tayong patali sa mga yan. Wag po nating hayaan na masira po tayo sa mga customer. Ang purpose po natin, makarami po tayo ng mga customer base na siya pong tatangkilik at magpapaikot ng ating kapital sa presensya po ng ating mga customer. So ang importante po, maganda po yung relasyon na mabubuo natin para ho bumalik po sila ngayon kapag masisira ka po doon sa plantang pinagkukunan mo dahil walang suporta. Magkano lang naman po yan, hindi naman siguro kaabusuhan na open sa inyo si dealer, retailer na magsabi ng mga mga nagiging problema ng mga tangke natin pagka na-deliver yung wala hong talaga mechanical po yung mga yan, pwede hong masira. So sana naman sa halip po na makabawas ka ng benta mo dahil sa pamamagitan po ng dealer. Ang dealer at retailer, siya po yung naka-front sa field, sa community para magbenta ng mga tangke mo. Tapos hindi mo sinusuportahan at ang tingin mo parang nagsisinungaling. Madali lang namang malaman yan. Basic naman po yan. Na malaman kung talagang saan nanggaling ang problema. Ganun pa man, ang pinaka main point po natin dito ay agarang aksyon. Huwag na nating palakihin yung problema na maaaring ikasira pa ng market natin. So, yung po mga ganyang klaseng balasubas na pinanggagalingan po ng inyong mga tangke. Tandaan po ninyo, iwanan po ninyo ang mga plantang yan. Iwanan po ninyo ang mga plantang yan. Huwag nyong sirain, huwag nyong payagan na masira ang pagiging dealer at retailer ninyo sa community dahil sa mga substandard na maintenance ng tangke. Maraming salamat po.